Idol sa ating sumbong atraksyon si Maria Teresa Cuñado. Ito'y galing pa ng Lapu-Lapu City, Cebu. Yeah, kagabi, Opo, tumawag sa akin si Paul. Mr. Paul. Paupuin si ma'am. Papalitan niyo ng t-shirt siya. Oh, Palitan siya okay. ng t-shirt. Tumawag sa akin si Paul Padua. And galing kami sa sa Trinoma ng family. At sinabi merong araw galing probinsya, isang ginang at may kasamang 7-month-old na baby. Okay. Agad-agad from Trinoma pumunta kami rito at kinuha ko siya at nilagay ko sa hotel. Ang gusto niya mangyari, makuha raw yung kanyang anak, 11 years old, na tinangay ng kanyang mama sa tulong daw ng 4 years DSWD. old yata yun, Idol. 11 and 4. 4 lang po, Idol. 4. 4 years old. Oh, sorry, 4 years old. Magandang hapon po, Ma'am Teresa. At nandito na si Ma'am Teresa. Pakita natin. Pakita natin direct. Nanay Teresa Cuñado. Ayan. Kumusta naman po, Ma'am? Nakatulog kayo na maayos? Okay lang naman. Okay na. Pero nag-alala pa rin ako sa anak ko kung ano na. Siyempre, kaya nga po kayo nandito para ayusin po natin yan. Now, nasa linyang telepono, malis ka nga dyan muna. Yumuko ka. Yung cameraman, Timothea Gadapan, DSWD Region 7, social worker. Miss Gadapan, magandang hapon po, Miss Gadapan. Online, on air? On air po tayo, ma'am. Okay, good afternoon. Good afternoon po. Ma'am, Hello, good afternoon, Sir Rafi. opo, madam, andito po si Maria Teresa Cuñado. Alam niyo na po dahilan kung ba't kami napatawag. Ano, sir? Hindi ko masyadong Yung anak daw po ni Maria Teresa Cuñado, kinuha raw po ng kanyang mother at kasama raw po yung DSWD. Ano ba nangyari doon sa bata? may Ba't kinuha? kaso yung bata, sir. Ni-refer sa NBI. May kaso na, rape yung kaso na napunta dito sa DSWD. Yung anak niya po is lalaki, tama? O lalaki, kasi oral sex yun eh. Pini-perform ng oral sex sa, sa alleged na, common law. Live-in partner. kasama niya. So yung live-in There. partner niya, minulest siya itong anak niya. Minulis siya. Then, ni-refer dito sa amin ng doktor. Tumaan sila sa pink room, sa Vicente Soto, then Vicente Soto referred to the SWD. Then, I referred to NBI, then NBI referred to us. Okay, ma'am, napatunayan ba sa medical legal na talaga yung bata ay namulest meron, siya? sir. Meron. Meron mga records ang pink room at saka yung... Tapos na-interview niyo po yung bata at sinabi ng bata interview. talaga? Yung na-interview sa NBI, I was the one assisting the NBI. Okay. Sa interview po, lumitaw talaga na yung bata ay namulest siya ng live-in partner nito. Oo, meron talaga, nagsalita talaga ang bata. Okay. Sandali po, mama. Ma'am Teresa, Po. yung asawa niyo po ay pedophile at minulest siya po yung anak niyo. Na lalaki, 4 years. It doesn't matter. Lalaki nga yung anak niyo. Oral sex po ang ginawa ng iyong live-in partner doon sa iyong anak. Hindi ka naniniwala. At ma'am, ito pa, para maniwala ka, gumawa ng investigasyon ng mga taga-NBI, pinamedico legal, in-interview yung bata, bukod sa interview sa bata, pinamedico legal din, lumitaw na talagang namulest yung bata, talagang nagkaroon ng oral sex pang abuso ng iyong live-in partner dito sa bata. So, kahit totoo yun, hindi ko pwedeng makita kahit nakatalikod ang bata kung Okay. nasa kanila yung Pwede bata. mo makita pero hindi na pwedeng bumalik. Kung ako tatanungin without talking yet to the DSWD, pwede mo makita siguro yung bata, karapatan mo yon, pero yung bang bata, kukunin mo ulit habang nandyan yung live-in partner mo. In fact, yung live-in partner mo, for sure, kinakasuhan na yun, even while we speak. Ma'am Timothea, Yes, sir. tama ba ako na may kaso na yung lalaki, kinakasuhan na siya? Ano, sir? Yung lalaki may kaso na po, kinakasuhan na yung May lalaki. kaso na, hindi pa at large pa. Nagtatago? Kaso na-file na ng NBI. Hindi pa na ano. Okay. Ang sinasabi niya, ma'am, wala ba siya karapatan na makita yung bata? Hindi pa ngayon, sir, kasi ongoing pa yung kaso. Hindi pa nakita yung alleged perpetrator. May Hindi. karapatan siya pagkatapos. Sandali po, ma'am. Wait a minute. Bilang isang mother
wala ba siyang karapatan na makausap yung anak niya kahit na supervised visit? Yes, pero supervise yun. Pero pwede naman siya kasi ang bata wala sa amin ngayon, nasa center. Kaya nga ma'am, sandali po. Gusto niya kasi mabisita yung bata, makita yung bata. Ako na mismo nagsingit ng supervised visit. Is that okay? Pwede naman. Okay na sa yon. Supervise. Okay lang, basta makita ko lang yung anak ko. Sabi man nila, hindi ko... Hindi, makikita mo na po ma'am ngayon. Okay sa'yo. Oo, okay lang. Okay, pero ma'am, pag-usapan natin Mayakap ko itong... lang siya kahit hindi ko siya makausap. Okay lang yun sa akin. Okay. Pero ma'am, hindi ba sinasabi sa'yo ng anak mo na siya minumolestya ng live-in partner mo? Hindi. Wala yan siya lang, sinasabi? yan lang na nung hiniram-hiram na nila yung anak ko sa nanay ko. Ma'am, sino po ang gumawa ng investigasyon tungkol doon sa bata na namolestya? Sinong unang agency ang gumawa ng investigasyon, ma'am? Miss Timotea? Doktor, ang yung pink room, then NBI, sir. Bago DSWD. NBI po. May findings po ang NBI na talagang minolest yung bata. Meron. Okay. At yan po ay back-up ng medical legal findings. Okay. Yes, sir. Ma'am, matibay na po yun. NBI plus meron po medical legal findings Sir, na talagang okay. namolest yung bata. Opo, ma'am. So, meron kang gusto sabihin, ma'am, kay Mrs. Cuñado? Wala na, sir. Uwi lang siya dito kasi dito lang pag-usapan kasi kinausapan namin siya eh. Okay. Kinakikiusap man ako na gusto ko makita ang anak ko kahit hindi ko makausap, makita ko lang na nandun sa kanila. Hindi, makakausap mo na ngayon, ma'am. Kasi lumapit ka sa amin. Ngayon, gusto mo sasamahan pa namin kayo sa Cebu para makita mo talaga yung bata mo makausap. Pero ang tawag ko dyan, supervised visit. So habang Okay bibis lang naman sa yung akin, bata, basta makita ko lang yung nandun anak. po yung mga taga-DSWD na sino-supervise po yung pagbisita nyo. Wala naman akong pakialam kung ano yung... Pero ma'am, dapat pakinggan nyo rin sasabihin ng anak nyo ha.